Magandang umaga, MPC. Welcome sa ating weekly economic briefing. To introduce our guests, we have PCOO Assistant Secretary Chris Ablan. Morning, sir. Good morning, Alvin. Good morning, everyone. I'm filling in for ASEC Tony Lambino. Welcome to this week's economic briefing co-hosted by the Presidential Communications Operations Office and the Economic Development Cluster of the Duterte administration. Sa umagang ito ay pag-uusapan po natin ang mga proyekto na magpapagaan ng buhay ng mga commuters sa loob at labas ng Metro Manila. Part of the Build, Build, Build program of the Duterte administration is the expansion and development of an extensive train network that provides better connectivity within Metro Manila as well as in other economic development centers around the country. Gaya nga po ng sinabi ni Secretary Art Tugade, kung dati po ay pangarap lang ang pagkakaroon natin ng mga world-class na mga trains at subway, ngayon po ay unti-unti na nating tinutupad ang mga pangarap na ito. By the end of the Duterte administration, inaasahan po natin ng ating railway system sa bansa ay lalawak at hahaba ng higit sa 4 na beses ng current length na ito. Target po ng pamalaan na sa taong 2022 ay mayroon na tayong 322 kilometers na riles ng tren sa buong bansa, kumpara sa 77 kilometers lamang sa kasalukuyan. Tunay pong mahalaga na tuloy-tuloy ang pag-usad ng pagbabago at modernisasyon ng ating mga public transport system, lalong-lalo na po ang ating mga tren sa bansa. Ito na po marahil ang magiging susi natin upang tuluyang masolusyonan ang traffic sa Metro Manila. These projects will not only make life easier for commuters in the medium term, but will ensure that future generations of Filipinos will reap the benefits of our efforts to bring real and lasting change to the country. To give us more about the exciting news of trains that will soon ply above, beneath, and beyond Metro Manila, please, Malacanang Press Corps, welcome DOTR Undersecretary for Railways, Timothy John Batan, and PNR General Manager, June Magno. Before they proceed with their press briefing, the DOTR will have a video presentation. From settling long-standing issues that have beleaguered the public, the Department of Transportation now works to transport the Filipino from the present to the future, bringing the Philippines closer to the golden age of infrastructure. We are about to do more. Ushering in the golden age of infrastructure, the DOTR continues to build. An efficient railway system is no longer just a distant dream for the Filipino. Under the Duterte administration's Build, Build, Build program, the Philippines will have a total of 1,900 kilometers of railways, from what is currently just 77. These projects are across Luzon, Visayas, and Mindanao. The Metro Manila subway will break ground this 2019. Partial operations will run in select stations by 2022. By 2025, it will be fully operational and reach NAIA. Construction of the North-South Commuter Railway Project, which will connect Pampanga, Bulacan, Metro Manila, and Laguna, is set to go full steam. PNR Clark Phase 1 has already started in 2018, while Phase 2 will begin construction this year. Target completion is 2022. The construction of the MRT-7 is in full swing. The Bicol Express, or PNR Bicol, has been resurrected and signed. The LRT-1 Cavite Extension Project will commence during the first quarter of this year. In the east, the LRT-2 Masinag Extension is 57% complete. The Mindanao Railway is the first in Mindanao, with 8 stations connecting Tagum, Davao, and Digos. Long-term solutions have been planned and signed to fix MRT-3. The 18 billion peso loan covers the rehabilitation and maintenance of the train line and all of its components.
Sumitomo Corporation, and Mitsubishi Heavy Industries return as the MRT3's maintenance provider. Gradual deployment of the new Dalian trains have also started last year. After its restoration, the MRT3 will increase its operating train sets for peak hours, double its speed, and cut the waiting time in half. 2018 proved what DOTR can achieve with our commitment to good governance and a strong pursuit of our country's goals. United to serve the people, the Department of Transportation will continue to bridge the archipelago and its people closer together. Yusek Batan, GM Magno, good morning. Any statement or diretso na tayo sa Q&A? Statement, okay. Yusek Batan, please. Thank you very much. Magandang umaga po sa mga kasama natin sa Malacanang Press Corps, sa media po at sa aming mga kasama sa gobyerno. Malinaw po ang direktiba ni Pangulong Duterte sa amin sa kagawaran ng transportasyon at sa pangunguna po ng aming kalihim na si Secretary Arthur Tugade. Yang direktiba pong iyan ay ang maghatid ng komportableng pamumuhay sa bawat Pilipino o yung tinatawag po nating a comfortable life for all in every Filipino. Ang direktiba pong iyan ay pinapatupad ng DOTR kasama po ng ating mga kasamang ahensya sa Build, Build, Build program ng Duterte administration na siya pong nagpapalaganap ng tinatawag nating Golden Age of Infrastructure. Mula po sa sektor ng Riles, kasama po si General Manager June Magno ng PNR, narito po kami ngayon itong umagang ito upang ibahagi sa ating mga kababayan ng ilan po sa mga major milestones na nakamit natin nito pong nakaraang Pebrero. Una po, noong Pebrero 13, matapos po ang mahigit na 10 taong pagkakaalintala ay sa wakas po na umpisahan na natin ang construction ng common station na siya pong magdudugtong sa 4 sa ating mga linya ng tren. Yan po ang LRT1, ang MRT3, ang MRT7 at ang parating po nating Metro Manila Subway. Abot po sa kalahating milyon ang inaasahan nating magkakaroon ng mas komportableng pagko-commute gamit po ang common station. Pangalawa po, noong Pebrero 15, matapos po pag-aralan ng paulit-ulit mula pa 1993 sa ilalim ng bansag na North Rail Project. Opo, 1993 po. Sa wakas ay matapos ang mahigit sa 2 dekada ay naumpisahan na ang konstruksyon ng isang moderno, fully elevated, double track, electrified, high frequency at high capacity na commuter rail service na magdudugtong po ng Central Luzon sa Kamaynilaan kung saan maaabot na po ang Clark International Airport mula sa Makati sa loob po ng 1 oras. Ang linya pong ito ay tutungo hanggang Calamba sa Laguna. Mag-uugnay po ito ng 22 ng mga local government units sa pamamagitan ng isang seamless 147 kilometers, 37 stations na system na magagamit po ng hanggang 2 milyong tao kada araw. Pangatlo po, noong Pebrero 27, matapos pong unang ipanukala ng bansang Hapon sa atin noong 1977, opo, 1977, ay sa wakas matapos ang 4 na dekada, ay naumpisahan na ang pagtatayo ng ating kauna-unahang subway na magdudugtong ng Valenzuela at Quezon City patungong NAIA Terminal 3 sa loob po ng 30 minuto at na magagamit po ng hanggang 1.5 million na katao kada araw pagdating po ng peak operations nito. Ika-4 po, nitong Pebrero ay nag-umpisa na rin po ang Sumitomo sa kanilang advanced work sa MRT3 upang maibalik po ang kapasidad nito sa 600,000 na katao kada araw matapos po nitong masira nitong mga nakaraang taon na nagdulot po sa pagbaba ng kapasidad ng MRT3 sa kasalukuyang 350,000 kada araw. Yan po ay ilan lamang sa mga patunay ng nagagawa ng isang gobyerno sa pamumuno po ni Pangulong Duterte at ng aming kalihim si Secretary Arthur Tugade gamit po ang political will sa paghahatid ng mga serbisyong nauukol po sa bawat Pilipino. Salamat po at magandang umaga. Maraming salamat po, Yusek Batan. GM Magno, please.
We have a short statement. Good morning, everyone. About Philippine National Railways, the Philippine rail industry has been lagging behind. Since the Philippine National Railways have been formed to serve as one of the asset management corporations organized to restructure the post-war Philippine economy. Never has this industry seen massive investment since Manila Railroad was nationalized and rehabilitated in 1917. That's exactly 100 years ago. So related to what Yusek TJ has been saying, the thrust of PNR is in the middle of the thrust of all these rail projects. We have three main thrusts: revitalization, transformation, and the horizon. Revitalization, the Philippine economy has to grow better than 6 to 7%. So the bigger area of concentrated growth, ang government stated that we need to create the Greater Capital Region, which is practically a stitching together Metro Manila, Greater Metro Manila area, NCR, Region 3, and Region 4A. And together, they can be a cohesive political, economic, social unit. According to studies, the GCR, to be an engine of growth, should have its inhabitants living 55 minutes away to where they work. So knowing that that is the objective of GCR, railway is the key to obtain those economic targets of GCR. And that's where PNR comes in. Based on those studies, the North-South Commuter Railway, 150-kilometer intercity, rapid intercity rail service with commuter speeds up to 120 to 160 would serve most and future central business districts within 55 minutes. It will span from Calamba through Parañaque, Makati, Manila, Caloocan, Valenzuela, Bulacan, Pampanga, and Tarlac. And especially the new developments in New Clark City, and kung meron pang develop na new business districts. Aside from that, PNR is also rehabilitating its own right-of-way all the way to Sorsogon. Although we have service all the way lang to Legazpi, we are rehabilitating and creating a new line called the South Long Haul. This will be built beside our main line south, and compared to MLS, it will have 95% lesser crossings, meaning from Sukat all the way to Matnog will just take 4 hours and a half kung matapos namin yung South Long Haul project. And Naga will just take 3 hours. It would compete with airline services actually. And that is the new central station will be interconnected with NSCR, and it will be located in the old power plant in Sucat. Okay. Aside from that, that's our revitalization projects. PNR is embarking on transformation. We cannot absorb all these changes without embarking on internal transformation, being a 125-year-old corporation. And we survive as a culture-based company. With all these new developments, we need to transform ourselves to become an innovation-based competency corporation and as a GOCC. Right now, we made several inroads in our transformation. Operational-wise, when we came into power, we only served 28,000 passengers per day in the South Corridor. In 2017, we increased it to 45,000. Right now, we're serving 65,000 per day. Target namin end of 2019-2020, we should bring it back to 120. The corridor is severely lacking in capacity. It needs 200,000 in rail capacity. We wish to serve that, and including the NSCR. But in the interim, we are serving that by buying new trains. PNR on the other side, yung financials namin has been improving. Our rail revenues was 239 million, and increased to 255 in 2018, an increase in 6%. Non-rail revenues namin increased by 9% from 159 to 174. And our operating expenses, actually, in 2017, we were spending around 771 million a year. Nagulat kami numbers of 2018. We were able to cut it by half because of the transformation. Right now, we spent in 2018 around 395 million. So we streamlined the logistical processes, buying the diesel,
obtaining security and all that stuff. Medyo nag-improve namin yung ang efficiency ng Philippine National Railways. With the rolling stock, we have 11. We used to have 14, but our reliability when we came in was as low as 28%. We were able to increase it to 54 by end of the year. We want to increase our reliability as high as 90%, the same with MRT3. And we would have new trains. We procured them from Indonesia. 9 units would come in by December 2019. And again, our horizon, medyo maganda. We are working on building the Northeast commuter para sa next administration. We have an alignment between Cabanatuan and Makati through the old main line. We wish to create, we also spoke to NEDA to study the viability of a Northeast commuter to open these areas in GCR, eastern part of GCR. And if GCR would be in Central Luzon na, that means it's not a rice bowl anymore. The rice bowl would move to Cagayan Valley. So if the rice bowl will be in Cagayan Valley, it just makes sense na we open the studies na to open Caraballo Mountain Range para may tunnel, so there will be a rail service towards Cagayan Valley. That is the objective. Again, that's a horizon project. It may take around 10 to 15 years to have that. Pero umpisa na namin yung studies ngayon. Aside from that, we are actively reopening cargo services. That was between 1998 and 2004, there was container services with PNR between MICP and Laguna. The PNR board just approved the new alignment that we would serve cargo services between the port and north and south na. So we are asking money from the government and finding out ways to offload the roads with container traffic. And we should be able to cut down the traffic by 10 to 15% if we take all the container traffic, daytime container traffic out of the roads. Aside from that, we are pushing for transit-oriented development. We are developing feeder services with USIC TJ. We are developing the Manila Tram service. That's a tram service that would be between Loton and PITX through Rojas Boulevard and through MOA and maybe through Makati at grade, simple, really easy to deploy. And then transit-oriented development, lahat ng mga projects namin, mga dinadaanan, we are open to partnership of like feeding the rail. The past experience namin, the rail projects, maganda yung trunk line service niya, but the feeder is really bad. Look at MRT3. Pagdating sa EDSA, walang nag-feed sa kanya, walang station, walang plaza to serve. So we are not feeding the rail services really well. We are changing that with this administration, with Build. So again, our aim is really simple. We will move people, not cars. We will move cargo, not trucks. And rail development will be inclusive. Everybody will be involved. Thank you very much. Maraming salamat, sirs. MPC question. Tanong MPC, RJ. Medyo malayo, sir, but anyway, update on the rate hike petition of the LRMC, sir, the company operating LRT1. Yung isinubmit sa atin na rate hike petition ng LRMC para sa LRT1 ay kasalukuyan pang pinag-aaralan. Meron po kasi tayong proseso sa anumang pagtataas ng kahit na anong fares sa ating kahit na anong mode of transportation. So yan po ay ongoing ngayon at as soon po as magkaroon tayo ng maiusad natin yung proseso na nakatakda po sa batas ay a-actionan po yung application for fare hike na yan. But supposedly that should have been decided last August last year, right? So what's causing the delay? Yung proseso po ng ating fare hike ay wala po talagang deadline. Ang ginagawa po kasi dyan is yung tinatawag natin na mga proseso ng public consultation at yung pag-consider po ng iba't ibang aspeto tulad po nung impact nito doon sa mga mananakay natin at yung iba pong aspeto ng operations. So yan po ay patuloy po na pinag-aaralan ng DOT
DOTR po kasama ng LRTA board at as soon po na magkaroon tayo ng updates ay papaalam po natin yan sa But atin. as per the contract between the LRMC and the government, we should have implemented last year fair hike for the LRT1, right? Siguro po ipaliwanag lang natin kung ano yung sinasaad ng concession agreement natin para sa LRT1. Magkaiba po yung konsepto ng pagtaas po nung natatanggap nung concessionaire natin mula po doon sa sistema at yung katanungan po na kung yung pagtaas bang iyon ay popondohan ng isang pagtaas ng pasahe o popondohan po ng isang subsidy galing po sa gobyerno. So yan pong pagpili nung nararapat na paraan upang maisatupad po yung tinatawag natin na pagtaas ng matatanggap po ng ating operator mula po sa LRT1, yan po ang kasulukuyan na pinag-aaralan po natin ng mabuti. Dahil sa batid naman po natin na bawat po taas sa pasahe ay nakakaapekto po sa almost more than 500,000 na ridership po ng LRT1 at yan po yung dahilan kung bakit mabusisi po nating pinag-aaralan yung application na yan. But we are aware that there is also fare deficit. And for the last year, they have incurred around 100 million. That's for the last 3 quarters of 2018. So are we planning to pay them or? So yan po exactly yung konsepto na nagde-demonstrate kung paano mag-operate yung LRT1 concession natin. Doon po sa mga punto kung saan nakatakda pong tumaas yung matatanggap ng atin pong concessionaire, mayroon po tayong dalawang options dyan. Yung isang option po ay ipasa. Yun pong bayarin na yon sa atin pong mga riders. At yung option po natin ay gobyerno po ang magbayad ng bayarin na yon sa pamamagitan po ng isang subsidy. Yung nabanggit niyo po na konsepto ng fare deficit, yan po yung nagmumula dun sa paggamit po natin ng option 2. So kung piliin po ng gobyerno halimbawa na hindi po ipasa sa ating mga riders yun pong pagtaas ng matatanggap ng ating operator, yan po ay nagdudulot sa isa pong obligasyon ng gobyerno upang punuan yung hindi po natin ipinasa sa ating mga riders. But most likely, which of these options are we looking at? We are looking at both options po kasi hindi rin po siya either or. Pwede rin pong kombinasyon ng pagpasa po ng portion noong fares or pwede pong combined with a subsidy. So yan po yung dahilan kung bakit yung pag-aaral po ay kinakailangan na gawing mabusisi dahil po on the one hand, nandyan po yung considerations natin doon nga po sa 550,000 ridership natin per day sa LRT1 at on the other hand po ay tinitimbang natin yan doon naman po sa paggamit ng ating kabanbayan para po sa tinatawag nating subsidy para sa LRT1. Sir, do we have timeline for this? Like, do we target to implement the increase this year or the next 2 years again or when? Yung tanong po kasi na yan, timeline kung kailan i-implement, I think po ang assumption is pinili natin yung option 1. So halimbawa po, kung hindi po natin pipiliin yung option 1, ay ang idudulot po niyan ay yung magbilang lang po tayo kung ano po yung pupunuan na gap, yung tinatawag po nating fare deficit na konsepto sa concession. So, kaya ko po sinasabi na wala po talaga tayong definite na option pa na napipili at this point of time. Kaya po yung katanungan na when is the second step po. Step 1 is option 1 ba, option 2 or a combination of both. Then, matapos po na madesisyonan yan, tsaka po natin na malalaman yung timing po ng implementation, assuming na option 1 po yung piliin natin. All right. And despite that delay, the company is still keen on continuing this LRT1 extension project, right, sir? They don't have problem with that. Again po, nagkakaroon lang ng delay kung meron na po tayong desisyon na i-implement ang fare hike. Kung wala pa po tayong desisyon na i-implement ang fare hike, ay premature pa po yung konsepto ng delay dahil sa
Again po, built-in sa concession agreement po natin yung konsepto ng fair deficit. So halimbawa po meron tayong piliin po ng gobyerno na hindi ipasa sa ating kabambayan yung obligasyon po na bayaran yung operator natin, automatic naman po yung pag-operate ng kontrata. So, kailangan lang po nating i-compute. Meron pong pamamaraan yan. Math naman po yan. Hindi po yan na hinuhugot sa kung saan. At pababayaan po natin na mag-move forward yung operation po ng kontrata. Doon po sa katanungan na pag-start po ng construction doon sa ating Cavite Extension, ang commitment po sa atin ng ating contractor, nating concessionaire, ang LRMC po, ay ang maumpisahan ang ating pagtatayo ng LRT Cavite Extension nito pong parating na Abril. Kasi kung aalalahanin po natin ay dapat po sana ay naumpisahan po ng mas maaga yung pagtatayo po nitong LRT1 Cavite Extension. Unfortunately po, yung nai-deliver na right of way doon po sa ating concessionaire ay kinailangan po nating habulin nito pong mga nakaraang taon, at sa puntong pong ito ay handa na po tayo doon sa substantial delivery po nung kabuuan nung package 1 na tinatawag natin mula po Baclaran hanggang Sucat. So dahil po malaki na po yung na-deliver nating right of way, naihabol po natin itong nakaraang 2 taon, ay nasa punto na po tayo kung saan pwede na pong mag-umpisa yung konstruksyon ng ating linya patungo po ng Bacoor. Thank you, sir. Thank you, RJ. MPC, question. Christine. Sir, how would be the traffic situation while we're doing all these projects? Because the earliest, I think, is 2021, yung PNR Clark Phase 1. So how would be the, ano yung magiging situation ng traffic while we undertake this? Most of the works that will be undertaken is within PNR right-of-way. So we are not taking capacity off the road. Unlike yung MRT-7 na nag-share kami ng right-of-way with DPWH for the rail projects. The NSCR, lalo na NSCR, it will be inside PNR right-of-way. There will be impact lang on the level crossings where it crosses the road, but we're coordinating with MMDA how to manage the traffic. We have an integrated traffic management plan with MMDA, and usually it's part of the process of on the build-out. Now, on the subway naman ata, sila TJ, everything will be underground. Kung meron mang impact doon sa excavation and earth-moving works, kino-coordinate din sa MMDA. We have a overall arrangement na with MMDA na hindi na per project, but we have a framework na we have all these projects. We have a mechanism to trigger all these traffic management plans. So it would be minimal, if ever. It will be minimal. At maidagdag ko lang po, magkakaroon po tayo ng hindi maiiwasan na epekto po doon sa trapiko habang itinatayo po natin yung mga proyekto natin. Pero ang direction po dyan ni Secretary, siguraduhin po natin na gawin lahat ng magagawa upang ma-minimize yun pong idudulot natin na epekto sa trapiko. Isa po sa mga pamamaraan upang ma-minimize yan ay yung pag-require po natin ng tinatawag na komprehensibong traffic management plan sa lahat po ng ating mga contractors. Yung pagbubuo po ng traffic management plan na yan ay isinasagawa kasama po ang MMDA, kasama po ang lahat ng mga involved na Stakeholders, local government units. At yan po ay yung mga ginagawa natin, again, para po ma-minimize yung effect. Pero again po, if I may quote po yung aming kalihim, palagi po niyang sinasabi na mamili po tayo. Tayo po ay naharap sa isang napakalaking expansion ng ating sektor ng riles at transportasyon na magdudulot po ng panandaliang inconvenience. At ano pong pipiliin natin? Yung panandaliang inconvenience na yan o yung pangmatagalang ginawa? So yan po ang pangako ng Build, Build, Build program, at yan po ang dahilan kung bakit po tayo ay humihiling ng pag-unawa at pag-intindi doon po sa mga kababayan nating maapektuhan
dahil mahaba-haba po kasi yung hinahabol natin, yung kina-catch up natin na sana po ay naitayo na 10, 20, 30, even 40 years ago po. Dahil po naghahabol tayo sa pagtatayo po ng ating infrastruktura, ay hindi po talaga natin maiwasan na magkaroon ng panandalian pong inconvenience habang itinatayo ang lahat niyan. Maraming salamat, Yusek Batan. Yusek, GM, may tanong lang po. Totoo ba yung reports na naurong ng May 2019 ang MRT-3 rehabilitation? If true, ano po ang dahilan? Ipaliwanag po natin yung ano po ang included doon po sa ating rehabilitation. Ang rehabilitation po ng MRT-3 includes yung comprehensive po na pag-upgrade, pag-renew ng kabuuan ng MRT-3. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig po sabihin yan ay napakarami pong kailangan na halimbawa, bilhin po na bagong riles. Napakadami pong kailangan na bilhin na bagong mga spare parts po ng ating mga bagon. Napakarami pong kailangan na bilhin na mga parte po ng ating mga power supply at mga electrical system. Yan pong mga pagbili po na yan ay nag-umpisa na po. In fact po, nakatanggap na po ako ng confirmation doon po sa ating contractor, yung Sumitomo po at Mitsubishi Heavy, na halimbawa po itong mga riles ng tren, papalitan po natin lahat yan, na order na po. Yun pong mga spare parts galing po doon sa OEM na naggawa po ng ating mga bagon, na order na rin po iyan. So isa po yan dun sa mga bagay na umuusad na mula pa po nitong Pebrero. At actually po, noon pa pong Nobyembre ng 2018, ay ongoing na po yung tinatawag natin na mga transition works. Yun pong pagtatrabaho ng mga representatives po, mga engineers ng Sumitomo at ng Mitsubishi Heavy sa MRT-3, dahil po maliban po sa pagbili ng mga kinakailangan para sa rehabilitation, ay kinakailangan din po nilang maintindihan ng maayos kung ano po yung kondisyon ng MRT-3 nito pong umpisa ng ating rehabilitation works. So ang lahat po niyan ay umuusad. Siguro po kaya po nagkaroon ng impression na hindi pa po nag-uumpisa ay dahil sa katunayan po ay hindi pa po kami nakakapagbayad sa Sumitomo nung tinatawag nating advance payment. Dahil po batid naman po natin na meron pong kaunting hinihintay doon sa ating budget po para sa 2019. Pero ang maganda po kasi dito, mataas po kasi talaga yung tiwala ng Sumitomo, ng Mitsubishi Heavy sa atin pong kagawaran kay Secretary Tugadi po at sa kabuuan po ng Build program ng Duterte administration, kung kaya po hindi pa po tayo nagbabayad ng kahit ano, ay na-order na po nila From their yung suppliers. mga kailangan pong gamitin para sa rehabilitation. At yan pong tiwalang yan kay Secretary Tugade at sa Duterte administration ay nakikita po natin hindi lang po sa MRT-3. Kita po natin yan halimbawa sa Tutuban Malolo segment natin kung saan nag-umpisa na pong magtrabaho yung contractor ahead of advance payment. Yan din po ang ginagawa ng contractor natin sa subway. Yan po ang ginagawa ng design team natin para sa PNR Bicol. So, mahalaga po na maipaliwanag yung punto na yan dahil po nakikita natin dyan kung ano po yung epekto ng pagpapatakbo ng gobyerno sa pamamaraan kung saan pinagkakatiwalaan ka ng mga katrabahong gobyerno at katrabahong mga kontraktor. Kahit na hindi pa po tayo nagbabayad, ay nagtatrabaho na po sila. Ang budget. Thank you. Joseph? Yung contract, 18 billion. 15% of 2.5 billion. 2.5 billion. So, sir, 2.5 billion pesos, no? And you don't have the money for that yet because delayed ang GA natin? Yun po kasing funding source ng MRT-3 rehabilitation ay GAA 2019 po. So, Any other projects that are affected by the delay of the 2019 budget? Sa lahat. actually po lahat ng merong lahat po nung may panggagalingang pondo for the first time sa GA 2019 ay to a certain extent po merong effect. So halimbawa po yung subway natin
Dahil po 2019 ang kadamihan po ng funding source natin diyan, meron din pong epekto doon po sa ating Tutuban Malolos, lalo na po doon sa tinatawag natin na yung binabayaran po nung loan. Kasi po medyo technical na po, pero meron pong effect dun sa availability of funds. Okay, so Funds. Normal lang yung hinihingi namin na line item sa budget eh. But because we're implementing projects, there are new items na ginagawa namin to support the projects. Yung mga items na yun is in GAA 2019. So pag di pa lumalabas, di namin maumpisan yun. So we're in the mercy of our suppliers and our vendors na pwede ba ano nyo na lang yung advance work habang inaantay natin yung GAA 2019. Yun yung nangyayari ngayon. or so far, sir, you mentioned MRT rehab and then the Tutuban Malolos, ano ba, train? Yes. What else, sir? Na affected by- Even internal projects ng Philippine National Railways, ganun din. And it applies to everybody actually. How is the delay of the 2019 budget affecting the subway, sir? Yung isa yung mga related components. Siguro po ipaliwanag ko lang ng kaunti. Sa kasalukuyan po kasi tayo ay under po nung tinatawag nating reenacted budget. Ano pong ibig sabihin ng reenacted budget? Ibig po sabihin nun, halimbawa meron tayong line Project 1, Project 2, Project 3 mula po ng GAA 2018. Yun pong budget natin para sa Project 1, 2, and 3 ay available po para sa 2019. Ang kaso po, meron po tayong Project mga 4. proyekto na first time pong nilagyan natin ng budget sa 2019. MRT3 rehab po ang isa sa pinaka perfect po na example dyan. So dahil wala po tayong budget galing pong 2018, hindi pa po natin binadgetan yun noong 2018, nung ni-reenact po yung 2018 budget natin, wala pong pondong panggagalingan ang MRT3 rehab. Yung MRT3 rehab po yung may pinakamalaking epekto dahil po, again, yung pinaliwanag ko po kanina, upfront po kasi kailangan bilhin lahat ng bagong riles, lahat po ng bagong spare parts para po sa buong sistema. Kaya po, dun po sa iba, mas manageable. Kasi po, construction works po yun eh. Hindi mo naman binibili ang lahat ng semento at lahat ng bakal at the very beginning of a construction. Pero pagdating po sa MRT3, rehabilitation po kasi tayo at naka-fast track po yung work program natin. Yung tinatawag po nating 26 months na work program po para sa rehabilitation ng MRT3. Para po makamit natin yung 26 months pong rehabilitation na yan, ay kinakailangan po talagang ma-order as much as possible po ng mga spare parts at mga bagong riles up front. At nagpapasalamat po kami sa Sumitomo at sa Mitsubishi Heavy dahil nga po sa tiwalang ibinigay po nila sa aming kalihim na kahit na po hindi pa namin sila nababayaran, ay nag-cash out na po sila sa totoo lang po. Sir, yeah. My question was those kinds of projects na first time na dapat na nakadepende sa 2019. So you mentioned MRT rehab. Will you be able to quantify na how much money will you need from the GAA to fund all these projects? Yung parang nakapending pa. Medyo mahirap na. Siguro ano na lang. You can give them after. Diba? Siguro after na lang, we will issue something on that. Ayoko lang magbigay I'll ng rephrase numbers. the question, sir. What projects depend on the 2019 budget that are facing delay? MRT rehab, what else? Yung MRT3 rehab po, dahil bago siya sa We get 2019. that point. Pangalawa po, yung subway, dahil po kahit na meron na tayong budget noong 2018 sa subway na 1 billion po, yung majority nung kinakailangan po nating budget ay ngayon pong 2019 natin kinakailangan. So kahit na much? po meron tayong reenacted na 1 billion from 2018 ay kulang po yan doon sa requirements natin para sa subway ngayong 2019. Yung how much po, alam ko po yung amount namin ng 2018. Hindi ko lang po maalala yung amount namin for 2019 pero meron pong difference yun. Pangatlo po, halimbawa ito pong proyekto natin na para po sa Long haul.
North-South Commuter Rail naman po, yung Tutuban hanggang Malolos. Ito po kasing mga proyekto natin na ODA funded. Minsan po ang pinanggagalingan ng funding source ay yung tinatawag po nating unprogrammed appropriations. Support for foreign assisted projects, so UAFAPs, under po sa ating budget. Ito po kasing na-reenact na budget for 2018 ay hindi po kasama sa na-reenact yung UAFAPs of 2018. So yung mga gagamit po sana ng UAFAP under GAA 2019 ay wala po ngayong mapagkunan at halimbawa po noon ay yung Tutuban Malolos natin. So at least 3, no, sir? Apo, yun po yung mga so far na kailangan na pong bayaran. So meron pa pong ibang mga bayarin na hindi pa po due at this point of time, pero meron pa pong, actually marami pa pong iba. How much in Junior so far? I'm sure you know. Yun po, yung sa MRT3 is nasa mga 3 billion po. Yung dito po sa subway NCR. po natin is so far po nasa meron pong 500 para po doon sa initial 500 million para po doon sa initial payment at meron po kaming balanse para po doon sa additional na right of way na kailangan pong i-acquire. Para po sa Tutuban Malolos, How meron much, po sir, sa subway, right away? I need to get the number Okay. for that. Pero marami po kasing right of way activities, right of way acquisition activities for the subway na kailangan din pong pondohan under GAA 2019. Okay. Yung sa Tutuban, sir? Yung Tutuban Malolos po, ang ginawa po natin dyan is 15% po yung advance payment. Yung 10% po ay thankfully 2018. sufficient yung GAA 2018 na reenacted. Yung 5%. Pero yung 5% po ay kulang. So hinihintay din po namin ang CAA. And this 5% is how much? I'll get that number. We'll send you the numbers. Kasi we're trying to help you Understood, convince yes. Congress, transmit the budget to the President already, and have it signed. Thank Thank you. you, Joseph. Ina muna, then Bombo, Raymond. Okay. Sir, just dun sa MRT3 rehab, has it already, nagka-epekto na po ba sa timeline ng completion ng rehab? Because you mentioned that although we've not been able to give the advance payment, na pre-order na. But in as far as the completion of the rehab, meron na po bang effect? So far po, we are still on track naman to February plus 26 months. Again po, ang dahilan dyan is karamihan po doon sa maagang, dun sa early works po na kailangan gawin, involves po yung pagbili nung mga, napakadami po talaga. Pagbili po ng lahat ng relays, pagbili po ng lahat ng spare parts para dun sa mga bagon na kailangan po nating i-overhaul. Okay. Usually, mga long lead times na items nang maapektuhan ng delay ng budget. But we make do what we have, the resources namin. Well, I guess up to yun nga eh. For now, it appears, sabi nyo nga, still on track. But are you looking at a specific maybe month wherein talagang yun na yung deadline na mapasa po sana yung 29 budget because otherwise it might really already have an impact at madelay na talaga yung completion? Hindi pa po namin napag-usapan. Kasi po, kahit na po magkaroon ng halimbawa, ilang linggo pa pong paghihintay doon po sa ating GAA 2019, tayo naman po ay palaging naghahanap ng paraan upang makapag-catch up, halimbawa. So, mahirap pong sabihin sa punto na ito na after a certain point of time, hindi na achievable yung February plus 26 months dahil, again po, may mga oportunidad po na paiksiin or mag-catch up yung ilang aspeto po ng ating proseso para po ma-offset yung kung anumang nawala po nating panahon nito pong fina-finalize ang ating budget for 2019. Thank you, Ina. MPC, after Bombo, okay sa inyo mag-last 2 questions, ha? Okay, Raymond. After Raymond, wala pa. Okay. Sir, gentlemen. So, just would like to know, just to clarify, which of these major railway projects are solely conceptualized, initiated by the Duterte administration?
In what aspect? The studies have been there for. Let me clarify this. The studies have been there for so many years. Okay. Kung sinabi mo conceptualize on the basic design and everything, that's ours. That's Duterte administration. Okay. But the whole viability and everything has been there for more than 20 years. Okay. We just have our own interpretation on how we implement it, and ginawa namin na ma-fast track namin na we implement it during our time. Yes, I asked that question because I just would like to point out what could have been the problem, why that so long has been conceptualized or dreamt about, but it's only now that it started to be a reality. Siguro po if I may po, isa pong magandang version noong katanungan na yan ay yung hindi po kung kailan na-conceptualize, kundi kung kailan po nabigyan ng tinatawag nating investment approval. Yes. Kailan po nabigyan ng approval ng NEDA board yung isang proyekto. Dahil po yung pag-conceptualize, madali po yan. Madali pong mag-isip, madali pong mag-aral, madali pong mag-drawing ng mga proyekto. Ngunit bago ka po makakuha nung tinatawag natin na NEDA board approval, ay kinakailangan po na masiguradong worth it yung investment. At halimbawa po, yung 4 na lang po na proyekto na dinaanan ko noong opening statement, una po yung common station. Yan po ay unang naging parte ng tinatawag po nating North Extension Project. Yun pong nag-extend ng LRT1 mula Monumento patungo po ng North Avenue noong 2007. However po, dahil sa mga nangyari nitong mga nakaraang taon ay nagkaroon po ng stalemate. Ngayon po, yung stalemate na yan ay naresolba sa pamumuno po ni Secretary Tugade. At dahil po dyan ay napaunlakan po tayo ng tiwala nung lahat po nung mga pribadong stakeholders na nagbabangga-bangga dyan sa common station na yan. Yan pong tiwala na iyan ay naibigay po sa atin itong administrasyon na ito at naibigay po ang NEDA board approval or ang investment approval nito rin pong administrasyon na ito. Pangalawa po itong subway. Yung subway po na yan ay again po nabigyan po ng NEDA Board Investment Approval noon pong September 2017. At yan po ay detailed feasibility study po natin ay mostly ito pong administrasyon na ito isinagawa. Yung pangatlo pong proyekto, yun pong tutuban na yung North-South Commuter Rail po natin, tulad po nung nasabi ko kanina, yan pong konsepto ng isang connection between Central Luzon hanggang Metro Manila ay nag-umpisa po noong 1993 at ang tawag po dyan ay itong North Rail Project pa po natin. So napakaraming iterations, napakaraming funding sources, napakaraming different contractors na po ang na-involve dyan. Ngunit ngayon lang po talaga natin na iusad yung proyektong iyan at meron na po tayong funding, the loan agreements are signed, meron na po tayong contractor para po doon sa ibang segments at ongoing na po ang procurement for most of the other segments at inaasahan po natin na within the year ay mostly nung 147 kilometers po ng North-South Commuter Rail ay matatapos na po natin na mai-award sa mga contractor. At syempre po yung MRT3, ngayon po kasi talagang nag-mature or nakita po natin yung extent po nung nasira sa MRT3. So, actually po yung MRT3 rehabilitation kasama po ng gobyerno ng Japan, isa po yan sa mga pinakamabilis nating proyekto. Dahil sa kinikilala po natin kung gaano kahalaga na mai-restore ang capacity ng MRT3, ngayon po, nasa 350,000 katao kada araw ang ating nasa serbisyuhan. Ngunit, just a few years back, noong August 2012 po, ay umaabot po tayo ng 650,000 kada araw. So, yan pong pagsasaayos ng MRT3 ay naaprubuhan po noong 1 taon, loan agreement po noong 1 taon, at ang atin pong rehabilitation and maintenance agreement with Sumitomo and Mitsubishi Heavy ay napirmahan po noong December 28. So itong Metro Manila Subway, PNP Clark Phase 1 Common Station, LRT1 Extension, same to pa rin na yung BOT, Bill to Pari Transfer yung mode? Isa lang po doon sa inyong mga binasang proyekto ang BOT. under po ng BOT law.
So yung PP po, yan po yung LRT1 Cavite Extension. The others. The others po are ODA funded. Yung common station po is GAA funded. Siguro po isang impormasyon lang po sa LRT1 Cavite Extension na marahil po ay hindi batid ng ating mga kababayan. Ang conceptualization po ng LRT1 Cavite Extension ay nag-umpisa po noong taong 2000. Medyo magdadalawang dekada na po nating sinusubukang umpisahan ang pagtatayo po ng Cavite Extension at finally po para po sa ating mga kababayan sa Cavite ay ito pong Abril ay talaga pong maumpisahan na natin yan dahil po naihabol nga po natin yung pag-acquire ng right of way nito mong mga nakalipas na taon. Lastly, sir, yung Mindanao railway system, okay na? Yung, di ba, parang mayroon issue dun sa, yung sa ownership. Na-resolve na ba? Yung sa Mindanao Railway po, yan po ay isang 100-kilometer system at natural po na sa isang napakahabang sistema ay magkakaroon ka po ng ilang punto, ng ilang area po kung saan kinakailangang mas pagbusisiin po yung coordination sa mga stakeholders natin. So batid po namin ang concern na bring up po nung ilan po nating mga landowners at maapektuhan at sa lubos po ng ating makakaya ay ina-address po natin yan. Ngunit at the same time po tayo po ay nanghihingi rin sana ng pag-unawa na minsan po kasi ang riles ng tren hindi po tulad ng daan para sa mga sasakyan. Meron po tayong mga constraints, meron po tayong mga engineering constraints na prevents us po from doing certain things. So halimbawa po, ang sasakyan pwede mag 90-degree turn. Wala naman pong tren na kaya mag 90-degree turn. So just to demonstrate po na ginagawa po natin lahat ng makakaya natin para po ma-address yung mga concerns ng as many stakeholders as possible. Ngunit kami po ay nanghihingi ng pag-intindi at pag-unawa kung in the minority, in the very small minority po of cases, ay kinakailangan po talaga natin hingin yung kooperasyon ng mga apektado natin ng mga landowners or mga drivers po, halimbawa sa issue ng trapiko. Thank you, Yusek Batan. Joyce? Sir, just to clarify, you mentioned yung subway, Metro Manila subway, isa siya sa mga affected projects natin because of the reenacted budget. On time pa rin po ba yung magiging initial opening natin? Because you said before the Duterte administration ends, 2022. So magiging on time pa rin ba siya given the budget restraints? Yes, we are still on time. Siguro po isa dun sa mga kadahilanan dyan ay yung ginagawa po nating strategy upon the instruction po of Secretary Tugade na meron po tayong mga lugar ng mga stasyon natin na doon po natin inilagay sa lupa po ng gobyerno. So isa po dun sa mga advantages nung paggamit ng lupa ng gobyerno para po sa, hindi lang po sa subway, ngunit pati po sa iba pa nating mga bagong release ng tren, ay medyo napapagaan po niya yung right-of-way acquisition efforts dahil po government to government na po yung usapan. So again po, tulad po nung sagot natin sa MRT3, meron pong mga paraan upang mag-catch up doon po sa naidulot po noong kaunti pa nating paghahantay para doon po sa budget for 2019 at makakaasa po kayo na lahat po ng posibleng paraan upang masiguro po yung ating commitment na maging partially operational po by 2022 ay gagawin po natin. Nabanggit nyo na sa yung right-of-way. Ilang % na po settled yung right-of-way for the subway? Yung sa subway po natin, kasi po may combination tayo ng above ground and yung underground. Hindi ko lang po mabigay yung exact figure, pero halimbawa po, in square meters, halimbawa po doon po sa ating depot, meron po tayong mga 270, 275 po na landowners. Ang tinuturing po natin dyan na yung cooperative po sa atin ay nasa 170 na po tayo at this point of time. Ang assessment po natin diyan ay dahil po doon sa ating bagong right of way law. Dahil po diyan sa bagong right of way law na 'yan ay mas nagiging cooperative po ang ating mga landowners dahil po meron na tayo ngayong kakayanan na mag-offer po sa kanila
nung tinatawag nating fair or current market value ng kanilang mga properties. Dati po kasi ang kakayanan lang or ang pwede lang gawin ng gobyerno ay ang mag-offer po ng tinatawag nating zonal value, at alam naman po natin na almost all the time mas mababa po yung zonal value dun po sa tinatawag nating fair market value. So yan po yung kaakibat nung panawagan natin dun po sa mga naapektuhan po ng ating mga proyekto. Makakasigurado po kayo na hindi po namin kayo iisahan doon po sa pagbili ng inyong lupa or pag-acquire po ng inyong lupa, dahil po maswerte nga po tayo pareho, yung mga apektado pong landowners at pati po ang gobyerno, dahil nagkaroon po tayo ng bagong batas kung saan fair ang basis nun pong ating valuation para po sa mga lupang kinakailangan ng ating mga proyekto. And usually, ang subway projects compared to above-ground projects, ang right-of-way requirement niya is less than 10% lang to a comparable above-ground or surface project. So, we don't think magiging problema ang right-of-way sa subway. It would be in the above-ground projects na mas problema ang right-of-way. Sir, meron po ba kayong panawagan sa lawmakers? Because as we all know, yung squabble within the Congress, it affected yung transmission, yung passage of the budget, and ito yung resulta ngayon na our projects are also affected. For us, wala kaming the Congress is power of the purse. Karapatan nila yun. Kung ano yung nangyayari, tingin namin yun lang nararapat sa kanila. We have our secretaries and the leadership of Congress who should resolve this. Maybe it's a healthy debate within them. Sa amin, okay lang. We would adapt. Diba? Thank you, Joyce. RJ? Mike, please. Sir, you mentioned that may mga paraan to fund the projects while waiting for the 2019 budget. So, ano yung mga paraan, sir? Hindi po paraan para i-fund. Meron po tayong mga paraan para po mag-catch up doon po sa ating Like, timeline. in what way? Isang halimbawa po, ito pong sa MRT3 rehab natin, napakiusapan po natin at thankfully po napagkatiwalaan naman tayo nung ating contractor, ang Sumitomo po at Mitsubishi Heavy, na mag-advance na po sila nung pambayad doon po sa pagbili ng mga spare parts na kinakailangan kahit na wala pa po tayong naibabayad sa kanila. And other aspects naman doon, remember, Philippine National Railways, in our projects, we are a corporation. So we have a corporate operating budget na hindi under sa GAA. So sometimes we could revert to undertake tasks by administration through our corporate powers para trabahuin yung kailangan para hindi ma-delay yung mga deliverables ng projects. That's what we do. Sir, follow up ko lang, is that legally possible? Considering na, di ba, pag dapat galing sa batas, which is the General Appropriations Act, so pwede ba mag-advance na without the law being approved? Which one? Advance work? Hindi, yung sinabi mo kanina na yung to catch up. Ang nagbabayad po hindi gobyerno. Hindi po gobyerno nagbabayad. Yung halimbawa po sa MRT3, ginagamit po ng Sumitomo yung sarili po nilang pera para po bilhin yung mga spare parts kahit na po hindi sila So, nag-aabono sila. Nag-aabono sila. Exactly. Thank you. But still, they will still be paid. Eventually, normally we would Without pay the them. law being approved, so utang muna. Ay, Yeah. hintayin namin yung, hindi kami Di ba? pwede Hindi magbayad kami pwede sa kanila magbayad ng ng walang hindi legal gaha. yung basis ng pagbabayad namin. So, abono. mag-aabono sila. Thank you for the word. Thank you, Parties. Raymond. Salamat, Raymond. Joseph, pwede si Marita muna. Marita, then Joseph. Sir, ano lang, clarification lang, wala namang deadline si Sumitomo sa inyo na hanggang ganito pwede kaming mag-abono, pero until this time lang, kailangan mabayaran nyo kami. Wala pa naman po silang sinasabi at this point po kami ay nagpapasalamat po sa tiwala at sana po ay ma-stretch pa po ang tiwalang iyan hanggat makuha po natin yung pagpasa ng ating. In most cases, we ask the support of the Japanese government na baka pwede pakiusapan na lang din muna, di ba, from their end, di ba? Siguro po magandang punto po yon dahil sa isa po doon sa kagandahan po noong ating kontrata with Sumitomo, hindi lang po tayo nakipagkontrata sa isang pribadong kumpanya.
Essentially po tayo ay nakipagkontrata sa gobyerno po ng Japan. At ang commitment po ng Japan, hindi lang po sa MRT3, ngunit pati po sa ating ibang mga proyekto sa Riles, ay kita naman po talaga natin na napakalaki. So isa na rin po siguro yan dun sa kagandahang naidulot po nung ating strategy na makipag-partner dito po sa mga development partners na ito. Okay, thank you, Marita. Joseph and RJ. Sir, mag-costing lang tayo, ha? Kasi gusto nyo to, di ba? Major rail projects, sir. So, Metro Manila Subway is how much? 350 billion total. 350 billion ODA to, ano? Ang ibig sabihin ng ODA is that loan Official. lang yun, no? In other words, sir. No, it's a 70 to 80% funded by the loan, 20 to 30% funded by yung GOP counterpart na tinatawag natin. Okay. The PNR Clark Phase 1? If I may give the full number, kasi we consider it Total na. as one project Alright, cool. from from Clark International Airport, 147 kilometers and 37 stations all the way to Calamba is 777.55 billion. 0.55 billion. Common station, sir? Common station, ang share ng government is 2.8 billion. 2.8 billion. Total cost? Yung parte po kasi ng MRT7 sa San Miguel at yung parte po ng Ayala sa Atrium ay kanila po, Mag-overlap. hindi po siya parte po siya ng totoong ng buong project cost Okay. halimbawa na. So mahirap pong i-derive. Sa rehab, sir, how much? 18 billion. 18 billion po ang kontrata including VAT. The line 1 LRT is how much? That's BOT. Ang total project cost po niyan is 64 billion. Ang share po nung concessionaire natin ay nasa 35 billion at meron din pong share yung government sa Amortization. dun po sa additional na tren. 120 po na LRVs at tayo rin po ang share po natin yung additional na satellite depot sa Sapote. And that will be how much? 64 minus 5, 10, mga 20, mga 15 to 20 billion. Okay, last na lang, sir. Yung railway in PRI? Railway Institute po Ay, ba to? is a grant-funded project. It's a policy-making body. Yung establishment po is funded by a 650 million Japanese yen grant. So, Yun libre pong yan. ating mga train simulators. Meron po tayong isang full dynamic at 30 non-dynamic simulators, or 31 in total, is funded by a 1.2 billion Japanese yen grant din po. Okay, sir. I don't know if you have the visual, but I'm trying to imagine yung interconnectivity of all these railway projects. You have, as far as Clark, all the way down to Matnog. Matnog, Sorsogon. Do you have a visual how this is going to look like? So that when, for example, if you want to illustrate, if somebody's coming from Clark, Yes. and he would have to depend on just public transport, given all these projects. Yes. Can you maybe visualize for us, describe to us yung pagkakaduksong-duksong nito? If you can have that? Ang objective namin with all these projects, let's start with GCR projects muna. Most of the projects most of the rail that we have now is light metro. It's not full metro, meaning pag light metro, that's between 300 to 500,000 per day lang ang kaya. But actually, the whole GCR would need from the north side 1 million and the south side another million. So that's 2 million. So ang ginagawa namin ngayon is to connect all those light metros with a metro grade rapid intercity. That's another maybe in 10 years around 2 million. We'll send you a copy of na interconnect namin sila. So the light metro will be feeding the full metro, which is NSER. So ganun ang mangyayari. And ang objective namin is practically we want to re-engineer yung habitation ng GCR na you'll be 55 minutes away from anywhere. Mangyayari. So ganun. So if you're 55 minutes away, you reach beyond the limit of 55 minutes, candidate na yan for transit-oriented development. Meaning magtayo ka na dyan ng university town, magtayo ka ng bagong CBD dyan. Because that will be the boundaries of within the GCR. Yun yung inaano namin na growth dyan. So, yes, ganun ang mangyayari. Commuting, it should be available in the future within GCR. At the earliest, maybe 2021, right?
Yes, December 2021. Okay na, Joseph. Okay, RJ. After RJ, lunch na. Last question, RJ. Sir, yung pag-aabono ng Sumitomo, wala pong extra conditions yan. Wala po. Wala silang nabanggit. Talaga, sir. Wala. Promise. Sir, may tanong po si Bombo Raymond. Ay, other issues outside the railways, pwede sir? Sa EDSA? Hindi namin yan. Hindi namin yan. MRT3 lang. Road sector lang. Okay na, MPC. Okay. Before we finally end, Kasi, ito yun na siguro yung mga railways yung sinasabi na matagal lang pangako ng Secretary Togade na may paramdam sa EDSA traffic. We're doing our best na ma-offload yung EDSA. Like PNR, we open Malabon to FTI service para ma-cut down namin yung 2-hour na travel time from Kamanaba to Makati to 37 minutes. By the end of the year, magdadagdag kami ng 9 new trains. Yung kalahati doon, actually, serve namin doon sa Kamanaba to FTI. So, yun yung mga near term na ano namin para maramdaman yung offload doon sa EDSA. okay, before we finally end, let us watch another video presentation. Maikli lang to, sir. No? Okay, let us watch. Ano ba isang video presentation? Pagawa kami, bigay mo yung email. Padala namin sa Maraming salamat, Yusek Batan. Maraming salamat, GM Magno. Maraming salamat, MPC. Back to RP1. And
PTV4. Wala, hindi nila ginawa.